Ang bida ng pelikula ay si Mano, isang taong walang tirahan na gumagawa ng mababang trabaho para sa pera. Siya ay napakahirap na hindi man lang nagdadalawang isip na gumawa ng mga nakakadiring trabaho. Sa kasalukuyan, siya ay nakatira sa isang dalampasigan dahil siya ay pinalayas sa kanyang bahay dahil sa hindi pagbabayad sa tamang oras. Isang araw, habang siya ay nagpapahinga sa dalampasigan, ang isa sa kanyang mga dating kliyente na nagngangalang Lamushe ay lumapit sa kanya. Nagdala siya ng panukala, kailangang kunin ni Mano ang isang suitcase mula sa isang lalaki, at ihatid ito sa ibang lalaki. Sa buong proseso, hindi siya pinapayagang tumingin sa loob ng suitcase dahil naglalaman ito ng napakahalagang bagay. At dahil ito'y isang sekretong misyon, kailangan niyang dalhin ito gamit ang isang kotse. Ito ay maliwanag na ang trabaho ay labag sa batas, ngunit si Mano ay desperado para sa pera na siya ay sumang-ayon ng walang anumang mga katanungan. Gayunpaman, mayroong isang maliit na problema, wala talaga siyang sariling sasakyan. Magalang na nagtanong kung maaari niyang ihatid ang suitcase sa pamamagitan ng paglalakad ngunit si Lamushe ay galit na tumanggi, na nagsasabing isang sasakyan ay kinakailangan. Pagkaalis ng lalaki, nagsimulang maghanap ng sasakyan si Mano. Dahil wala siyang pambili, naisip niyang magnakaw at sa kalaunan ay nakahanap siya ng isang lumang modelo at dinala ito sa kanyang matalik na kaibigan na si Gab. Ayaw ni Mano na magpatuloy sa misyon ng mag-isa, kaya hiniling niya kay Gab na sumama sa kanya. Iminungkahi niya na hatiin ang pera sa kalahati. Dahil desperado na rin sa pera ang kaibigan, pumayag naman siya kaagad. Maya-maya, habang papunta ang dalawa sa kanilang destinasyon, may narinig silang kakaibang ingay na nagmumula sa likod. Itinuring nila ito bilang makina, ngunit ang tunog ay patuloy na lumalakas, at maya-maya pa ay biglang huminto ang kanilang sasakyan sa gitna ng kalsada. Ang ingay ay nagpapatuloy pa rin na nagpapatunay na hindi ito ang makina. Ang dalawang lalaki pagkatapos ay kinakabahang binuksan ang likod ng sasakyan upang suriin, ngunit natagpuan lamang ang isang napakalaking langaw na nakatago doon. Nabigla ang dalawa, dahil mukhang galing sa ibang planeta ang insekto, na agad isinara ang sasakyan at nagsimulang pag-usapan ang susunod nilang gagawin. Gustong itapon ni Mano ang langaw para magkaroon sila ng paglalagyan ng suitcase na kukunin nila. Gayunpaman, nang sinubukan niyang buksan ang likod ng sasakyan, hindi na ito mabuksan. Dahil dito ay nag-aalala siya dahil inutusan siya ni Lamushe na itago ang suitcase sa likod ng sasakyan. Habang nagpupumilit siyang mag-isip ng solusyon, isang ideya ang naisip ni Gab. Iminungkahi niya na paamuin nila ang insekto at turuan ito kung paano magnakaw ng pera at pagkain sa iba. Mas magiging sulit ito kaysa sa €500 na kikitain nila mula sa kanilang target. Gusto ni Mano ang ideya kaya agad siyang sumakay. Ang dalawa pagkatapos ay umalis sa kanilang kasalukuyang misyon at nagpasya na tumuon sa insekto. Ngunit sa una, kakailanganin nila ng isang lugar upang manatili, dahil ang insekto ay hindi pwedeng makita ng publiko. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-iikot, nakita nila ang isang lumang trailer. Dahil sila ay nasa gitna ng kawalan, nagpasya sila na ito ang perpektong lugar upang turuan ang insekto. Ang problema lang ay isang matandang lalaki ang nakatira sa loob nito. Pero may solusyon si Mano sa lahat. Nakipag-usap muna siya sa matanda bago patulugin upang maitali sa isang bariles at makuha ang trailer. Habang naghahanap sa paligid ng lugar, nakakita sila ng pagkain, mga kagamitan at kahit isang baril. Hindi pa nakakagamit nito si Mano sa buong buhay niya ngunit gayunpaman, kinuha niya ito para sa proteksyon. Pagkatapos ay ginamit ng dalawa ang mga kagamitan upang tuluyang mabuksan ang likod ng sasakyan. Pagkatapos nito, dinala nila ang langaw sa loob at nilagyan ng duct tape upang hindi ito makatakas. Sa sandaling iyon, ibinunyag ng matanda na nagtago siya ng €3,000 sa malapit, at malugod niyang ibibigay ito sa kanila kung papalayain nila siya. Hindi man lang siya tinanong ni Mano, at pumayag siyang samahan siya doon. Samantala, nagpasya si Gab na manatili sa trailer at bantayan ang langaw. Habang nasa daan, inihinto ni Mano ang sasakyan upang hanapin ang baril na nahulog niya. Ito ay nagbibigay sa matanda ng sapat na oras upang buksan ang pinto at makatakbo. Sa oras na napagtanto ni Mano ang nangyari, huli na ang lahat. Umuwi siya at malungkot na sinabi sa kaibigan na hindi niya nakuha ang pera. Sa kanyang galit, bumili si Gab ng pagkain ng pusa gamit ang natitirang pera na mayroon sila. Ipinaliwanag niya na kailangan muna nilang pakainin ang langaw, dahil ito ang tanging pag-asa nilang mabuhay. Sa gabi, nilalamon ng nilalang ang lahat ng pagkain, ngunit ito ay gutom pa rin.
Nagugutom na rin ang dalawang lalaki dahil 24 na oras na silang walang kinakain. Kaya, kinaumagahan, gumawa sila ng isang mapanganib na plano. Gamit ang baril kanina, tinutukan nila ang isang estranghero at pinilit itong bumili ng mga pagkain para sa kanila. Pag-uwi nila, agad na nagluto si Mano habang sinisimulan ni Gab ang pagsasanay sa langaw. Magiliw niyang pinangalanan itong Dominic, ang pangalan ng dati niyang kasintahan. Lumilitaw na ang langaw ay isang mabilis na mag-aaral, ngunit aabutin ng ilang araw bago ito magsimulang makaunawa ng mga utos. Habang ang dalawang magkaibigan ay abala sa pag-uusap, nakalimutan ni Mano na nakabukas ang gas stove na naging dahilan ng pagkasunog ng kusina at ng buong trailer. Halos hindi makatakas si Mano dala ang isang palayok ng sabaw. Ngayon, nawalan na naman ang tirahan ang dalawa, pero kahit papaano ay may nakikita na silang mga plano. Ginugugol nila ang gabi sa pagsipsip mula sa sabaw, habang pinapakain din ito sa insekto. Noong gabing iyon, sinubukan nilang matulog sa sasakyan ngunit halatang hindi komportable si Mano dahil sa kakaibang ingay ni Dominic, kaya lumabas siya at natulog sa lupa. Sa umaga, iminungkahi niya na ibenta nila ang kotse at kumuha ng isang mas malaking sasakyan kung saan sila makakatulog ng maayos. Gayunpaman, nang sinubukan nilang magmaneho palayo sa lugar, ang sasakyan ay hindi gumagana. Pagkatapos ay gumawa si Mano ng isa pang solusyon, gumamit siya ng isang kabayo na bisikleta upang madala ang kotse. Sa daan, hinarang sila ng isang grupo ng mga kabataan. Isa sa mga batang babae na nagngangalang Cecile ay nag-iisip na si Mano ay ang kanyang dating kaibigan sa paaralan na nagngangalang Fred. Sinusubukan niyang ipaliwanag na hindi siya yon, ngunit sabik na sabik siyang makilala siya pagkatapos ng mahabang panahon na hindi niya ito pinapansin. Pagkatapos ay inimbitahan niya ang dalawa sa kanyang farmhouse kung saan sila magbabakasyon. Ito ay maganda sa pandinig ni Mano at Gab dahil sa wakas ay magkakaroon na sila ng tamang tirahan. Pagdating sa bahay, nagparada sila sa malayo at ikinulong si Dominic sa loob nito. Umupo sila sa tabi ng mga babae habang umiinom. Ang kapatid ni Cecile na si Serge ay nagagalit na nag-imbita siya ng mga estranghero sa kanilang bahay, ngunit wala itong sinasabi sa ngayon. Pagsapit ng gabi, ginagabayan sila ni Cecile sa kanilang mga silid, sinabing maaari silang manirahan dito hanggat gusto nila. Natutuwa si Mano tungkol dito ngunit nag-aalala si Gab para sa kanyang alagang langaw. Nang maglaon, inilabas ni Cecile ang yearbook ng kanyang paaralan at ipinakita kay Mano ang larawan ng lalaking ito na si Fred. Nagulat siya nang makita niya na magkamukha sila na parang isang kambal. Ang eksena ay lumipat sa hapunan, at ipinakilala tayo sa kapatid ni Cecile na si Agnes. Nagkaroon siya ng kakaibang kondisyon na naging dahilan ng kanyang pagsasalita sa napakalakas na tono. Parang lagi na lang siyang sumisigaw. Pagkatapos ay isiniwalat ni Cecile na si Agnes ay natamaan ang kanyang ulo noong siya ay bata pa lamang at mula sa araw na iyon, hindi na siya nagsalita sa mahinang tono. Pagkatapos ng hapunan, si Gab ay lihim na pumunta sa kanyang kotse, kinuha si Dominic, at dinala ito sa kanyang silid. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglaro at magsanay dito. Sa kabilang banda, naligaw si Mano sa silid ni Agnes at sinubukan magsimula ng isang pag-uusap ngunit napagkamalan ng babae na nanliligaw ito sa kanya kaya pinalayas siya nito. Pagkatapos ay pumunta si Mano sa silid ng kanyang kaibigan ngunit hindi siya pinayagan ni Gab dahil kailangan niya ng oras pa sa langaw. Dahil dito, napilitan si Mano na magpalipas ng gabi sa tabi ng pool. Kinaumagahan, hinarap ni Agnes si Gab sa labas ng kanyang silid na naghihinalang may sekreto sila sa loob. Sinabi niya na narinig niya itong nakikipag-usap sa buong gabi, dahil hindi maihayag ni Gab ang tungkol sa napakalaking langaw, gumawa siya ng kasinungalingan sa pagsasabing ito ang kanyang alagang aso. Sa kasamaang palad, lalo pang nagalit si Agnes dahil bawal ang mga aso sa bahay. Nangako siyang sasabihin sa kanyang kapatid at palalayasin siya sa bahay. Pagkaalis niya, nag-aalalang tinawag ni Gab si Mano at ipinaliwanag ang buong suliranin. Hinihiling niya sa kanya na maghanap ng aso sa lalong madaling panahon kung hindi ay magkakaproblema sila. Galit na galit si Mano sa biglaang gulo, ngunit pumayag siyang tumulong. Sa kanyang kapalaran, nakahanap siya ng isang ligaw na tuta sa labas mismo ng bahay. Pagkatapos ay pinasok niya ito sa loob at ibinigay sa kaibigan. Sa ibang lugar, sinabi ni Agnes sa iba na may aso sa bahay, sinisikap nilang huwag pansinin ito dahil kilala siya sa paggawa ng mga kwento. Ngunit nang siya ay patuloy na nagsasalita, nag-aatubili silang sumang-ayon na suriin ang silid. Ang grupo pagkatapos ay tumungo doon upang malaman kung ano talaga ang nangyayari.
Sa kanilang pagkabigla, nakita nilang hawak ni Mano ang maliit na tuta. Gumagawa siya ng isang hikbi na kwento, sinabing inampun niya ang aso dahil wala itong mapupuntahan. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya ito ipinaalam sa kanila. Si Cecile ay tinamaan ng kanyang pagiging hindi makasarili, at pinahintulutan niya ang aso na manatili, gayunpaman, sina Agnes at Serge ay nagsimulang maghinala. Pagkaalis ng lahat, ipinakita ni Gab kay Mano ang isang kakaibang natutunan na itinuro niya sa langaw. Nagsimula na itong sumunod sa kanyang mga utos, at maaari pang lumipat sa kanyang mga senyales. Natutuwa ito sa dalawa at sa tingin nila, sandali na lang at makakapagnakaw na si Dominic ng pagkain para sa kanila. Maya-maya, tumalon ang dalawa sa pool at nagsimulang maglaro na parang mga bata. Nasa tabi ng pool si Agnes at kitang-kita niya ang ingay na ginagawa nila. Bumalik sa loob ng silid, naiwan si Dominic na mag-isa kasama ang maliit na tuta. Saglit na nagkatitigan ang dalawa bago gumawa ng hakbang ang langaw sa aso. Sa pool, gumagawa pa rin ng malalakas na ingay sina Mano at Gab. Nagpairita ito kay Agnes kaya nagmura siya sa kanila at pumasok sa loob ng bahay. Pagkatapos ay sinubukan niyang pumasok sa silid ni Gab, pinaghihinalaang may itinatago ito. Nakalock ang pinto ngunit nagawa niyang buksan ito gamit ang kanyang hairpin. Pumasok si Agnes sa silid, at may nakitang napakalaking langaw doon. Sa takot, sumigaw siya ng pinakamalakas, dahilan para magmadali ang lahat sa kwarto. Nang tanungin nila kung ano ang nangyari, nabigo si Agnes na magsalita dahil sa gulat. Samantala, nakita ni Gab ang tali ng aso at napagtanto na kinain ito ni Dominic. Ang iba, gayunpaman, iniisip na si Agnes ang kumain nito kaya tumawag sila ng mga pulis para sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, nahanap ni Gab si Dominic malapit sa pool, at lihim itong itinago sa kotse. Sa sumunod na eksena, itinuring ng mga pulis na baliw si Agnes at nagpasya silang ipasok siya sa ospital. Bago siya dalhin, kinausap niya ang kanyang kapatid. Nakakagulat na nagsasalita siya sa isang normal na tono sa unang pagkakataon sa mga taon. Ipinaliwanag ni Agnes ang lahat ng nakita niya sa silid na iyon, gayunpaman, hindi siya pinaniwalaan ni Cecile. Nang maglaon, habang ang isa sa mga opisyal ay nakikipag-usap kay Cecile, nakilala niya ito bilang dati niyang kaklase. Siya ay walang iba kundi si Fred, ang lalaking kahawig ni Mano. Upang patunayan ito, ipinakita niya ang isang tato sa kanyang binti na nakuha niya noong mga araw sa kanyang paaralan. Dahil dito ay natigilan si Cecile at sa wakas ay napagtanto niya na ang dalawang lalaki ay impostor. Ang mga pulis ay nagpatuloy sa pag-aresto sa kanila para sa pandaraya ngunit bago iyon, sina Mano at Gab ay namamahala upang makatakas gamit ang kanilang sasakyan. Ngayong wala na silang mapupuntahan at walang pera para pakainin ang langaw, nagpasya silang ipagpatuloy ang kanilang naunang misyon. Sa kabila ng 3 araw na hindi ito nagawa, tumungo sila sa lokasyon ng target at kinuha ang portfolio. Pagkatapos ay tumungo sila sa pangalawang target, na lumalabas na isang mayamang negosyante. Ibinigay ng mga lalaki ang portfolio sa kanya at binayaran ng €500. Sa sandaling ito, natuklasan nila na ang portfolio ay walang laman kundi ilang mga palamuti. Ang pelikula pagkatapos ay pinutol sa ilang araw, at makikita natin na ang dalawa ay nagsimulang manirahan muli sa dalampasigan. Mukhang nasasabik si Gab dahil sa wakas ay natapos na niya ang kanyang pagsasanay sa insekto. Kumuha siya ng pahayagan at ipinakita ang larawan ng mga saging kay Dominic. Umaasa siyang kukunin ng insekto ang prutas para sa kanila. Gayunpaman, sa sandaling tanggalin niya ang tali sa nilalang, lumipad ito palayo. Umaasa pa rin si Gab na babalik ito, ngunit sigurado si Mano na hindi na ito babalik. Ngayong bumalik na sila sa dati, nagiging emosyonal sila at nagsimulang magsalita tungkol sa pagkakaibigan. Sinabi ni Mano na hindi nila kailangan ng langaw, dahil mayroon silang maaasahan sa isa't isa, at iyon ang pinakamahalagang regalo na makukuha ng isa. Sumang-ayon si Gab ngunit nalulungkot pa rin ito na iniwan siya ng kanyang alaga. Pumasok ang dalawa sa loob ng sasakyan at pinatakbo ang makina. Ngunit nang sila ay aalis na, biglang sumulpot si Dominic na may dalang isang bungkus ng saging. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!